Nagpapatuloy ang mga dredging activities sa Marikina River, gayon din ang rehabilitasyon ng dike sa Provident Village sa Marikina City. Bahagi ito ng preparasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa mga pagbaha na nararanasan tuwing may malalakas na pag-ulan. Si Iza Aldana para sa detalye. Isinagawa na ang proyektong River Improvement along Marikina River nitong Hulyo bilang pagtugon sa mabilis na pagbaha sa iilang bahagi ng lungsod, kasama sa kooperasyon ng Pamahalaang Lungsod ng Marikina at Department of Public Works and Highways o DPWH ang Provident Dike Rehabilitation Project sa pangunguna ni Congresswoman Maan Teodoro ng District 1. Bilang pagunita, ang Provident Village ay isa sa mga matinding tinamaan ng hagupit ng Bagyong Ondoy na may tinatayang humigit kumulang na 58 casualties sa Provident Village. Sa kabuoang 78 na italang patay, sa Marikina 14 na taon na ang nakakaraan. Inilahad naman ng District 1 Councilor Boji Bernardino, isa sa mga tagapangasiwa ng kasalukuyang operasyon ng Marikina City Engineering, ang patuloy na pagpapataas ng dike, paghuhukay at dredging kasabay na rin sa pagpapalit ng mga lumang sewer tunnels para sa mas maayos na drainage system ng Provident Village. Mga traditional na RC pipe inaalis na natin para mga maliliit. Anong time ng Ondoy, unang-una ang ating Marikina River ay masasabing mababa na yung may kababaan na dahil sa mga putik na nanggagaling sa bundok. Pagdating sa Marikina River, naiiwanan yung iba, and then kada mayroong bagyo lagi may naiiwanan. So kaya nga ngayon ang ginagawa natin, ang ating pamahalaan ay hukayin ng hukayin, patuloy na hukayin ang Marikina River. So bumili na tayo ng mga sariling equipment, sariling mga truck na maghahakot sa mga hinukay. Kasabay nun, yung ating dike dito sa Provident Village dati ay mayroong kababaan at medyo may kapitiran. So may mga time na ang ating village, ang ating mga dike dito sa village ay may mga nasisira, na pinagdadaanan ng mga tubig. Ganun din yung ating mga pump dati, halos isa lang ang gumagana, minsan nagkakadeferensya pa. So kasabay na pag-aayos ng dike, ang ating pamahalaan ay nagkaroon na rin ng karagdagang mga pump na ginawa upang sa ganon ay masira man ang isa ay meron pang mga dalawang nakaantabay at gusto ng ating mayor dagdagan pa ito. Hira sa dike, kung ang dike mo ay masasabing mahina pagkakagawa at maliit. So kaya ginagawa natin pamahalaan ngayon, mas malaki, mas malapad na dike, mas matatag para sigurado ang residente. Ayon kay Bernardino, mas kampante ang mga residente sa Provident kahit tumataas ang water level kumpara sa mga nakaraang mga buwan tuwing tag-ulan. So ito yung rehabilitasyon at improvement ng drainage system na kaya mga residente dito talagang kung dati-dati 15 meters ang taas ng tubig sa ilog, medyo kinakabahan na. Pag pumalo na ng 16, ayan, talagang halos gusto nila maglabasan sa Provident Village. Pero ngayon ay nasa 17 na, kampante pa rin, walang katubig-tubig dito sa Provident Village. Dagdag pa ng opisyal, hindi lamang sa Provident Village nakatutok ang lokal na pamahalaan, kundi sa iba't ibang bahagi ng Marikina na mabilis ang pagbaha sa tuwing umuulan. Nagpasalamat si Bernardino sa lokal na pamahalaan at sa iba pang mga programang nakahanay para sa ikauunlad ng bayan ng Marikina. Maraming salamat sa ating Mayor Marcy Teodoro at Congresswoman Maan sa pagbibigay ng importansya, at siyempre prioridad na maibsan ng matagal ng sinasabing problema ng mga taga Provident Village, yung kanilang mga pangamba tuwing na kada ulan. Ngayon masasabi natin unti-unti nang nabibigyan ng solusyon. Ongoing projects ng ating pamahalaang lungsod ng Marikina, siyempre bukod sa ating pag-resolve sa mga problema tungkol sa mga pagbaha, ang gusto ng ating pamahalaan ay mailawan ang kabuuan ng lungsod ng Marikina upang sa ganon
ang peace and order ay mapalakas din natin, no? Iba na yung pag madilim na bahagi kasi marami nangyayaring krimen dyan. So ang gusto ng ating mayor, magkaroon ng pagkakataon, higit lalo na mga kabataan, na makalabas pa rin kahit gabi na kung kinakailangan sila galing sa trabaho, sa eskwela, dahil sa maliwanag ang lungsod ng Marikina. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa lahat at bawat isang residente. Para sa Euro TV News, mula dito sa Marikina City, Iza Aldana, sumasaludo sa bawat Pilipino.